Paano nga ba gagana itong on-delay timer? Explain natin to step by step para madali niyong maintindihan. Ang on-delay timer is kadalasan ito ginagamit sa mga electric motor. Bago niya paandarin yung electric motor is i-hold niya muna ang supply ng ilang segundo. Nakadependa dito sa pihitan na to kung ilang seconds ang isit natin. Example, 5 seconds ang isit natin dito. So after niya mag-countdown ng 5 seconds, aandar na yung electric motor. So yan yung trabaho ng on-delay timer. So madaling salita, i-hold niya muna yung supply. After niya mag-countdown, so andar na yung electric motor. Sa diagram dito, may mga numero dito. 2 and 7, ito yung power. 1 and 4, normally closed. 1 and 3, normally open. 8 and 5, normally closed. 8 and 6, normally open. So, explain natin to step by step. So, unahin muna natin dito ang 2 and 7. Ibig sabihin nito, power. So, ito yung holding coil niya dito. Kapag nasupplyan na to ng 220 volts, agad-agad gagana yung on-delay timer dito. Mag-countdown na to ng ilang segundo, nakadepende sa set natin dito kung ilang segundo. So, example, 5 seconds. So, after niya mag-countdown, so gagana na yung on-delay dito. So ngayon, dito naman, makita nyo ang diagram dito, ito yung auxiliary contact. So paano ba ito gagana? So dito base sa diagram, 1 and 4 normally close, 1 and 3 normally open, 8 and 5 normally close, 8 and 6 normally open. So bali ito yung auxiliary contact dito. Dalawa ang normally close, dalawa din ang normally open. Base sa diagram dito, dalawang 1, dalawang 8. Ibig sabihin ito yung common natin dito. So sa diagram dito, 1 and 8 ito yung common. Tapos dito sa 1, nandito ang 3 and 4. Sa 8 naman, 6 and 5. Sa hindi pa nasupplyan ng 220 volts, itong coil dito, makita nyo ang contact dito is naka-close pa yan. Ang contact naman dito sa normally open is naka-open pa yan. Same lang din dito, normally close at normally open. Ngayon, kapag nasupplyan na yan ng 220 volts, after niya mag-countdown ng 5 seconds, itong normally close natin is maging open yan. Ito namang normally open is maging close yan. So, kapag gumagana na yan, sabayan ang apat dito na contact. Ang close maging open, ang normally open maging close. So, magkabaliktad na yung dalawa na yan. So, ngayon, ang gagamitin naman natin dito kapag i-hold natin yung supply ng magnetic contactor is gagamit talaga tayo dito ng normally open. Para kapag gagana na yung coil dito is itong normally open, gagana na rin yan, maging close yan. Ibig sabihin, after niya ma-hold ng ilang segundo, gagana na yung electric motor. So, base pala sa mga numero dito, mayroon tayo palang sakit dito sa on-delay timer kung saan dito natin i-connect yung mga wire dito. Kita nyo dito sa sakit dito, 7 and 2, ito yung supply natin dito. Dito natin i-connect. 8 and 1, ito yung common. Dito naman, ito yung auxiliary contact. Ang 3, ito yung normally open. 4, ito yung normally close. 5, ito yung normally close. 6 naman normally open. So, base sa diagram natin dito, makita nyo, 4, 3, 5, 6, dito yan lalabas. Ibig sabihin, pipili tayo dyan kung saan ang gagamitin natin dito. So example, gagamit tayo dito ng normally open at 1 ang ating common dito. So bali ito yung diagram natin dito. Ito yung coil ng timer. Ito naman ang coil ng magnetic contactor. Gagamit tayo ng magnetic contactor dahil ito yung switch natin dito. Para kung gagana to, andar na yung electric motor dito. Gumamit tayo dito ng auxiliary contact normally open dito sa timer at itong 3 ang gagamitin natin dito. 1 ang ating common. So kapag nasupplyan na yan, ang 2 and 7 ng 220 volts, so agad-agad mag-countdown na si timer dito. So after niya mag-countdown ng 5 seconds, so itong ginagamit natin dito na auxiliary contact normally open, kapag natapos na ng 5 seconds mag-countdown, so ito maging close na yan. So automatic gagana na yung magnetic contactor natin dito. Dahil yung line to is nakadirect na dito sa ito. So, ibig sabihin, kapag gagamit tayo ng auxiliary contact dito normally open, after niya mag-countdown, so itong coil ng magnetic contactor is mag-hold to sa ilalim. So, dadaloy na yung supply papunta sa electric motor. So, ngayon, try natin to paganahin gamit itong contactor dito. Ngayon, i-connect natin to ang supply natin na to 20 volts dito sa 2 and 7. Okay lang to magkabaliktad itong dalawa na to. I-connect natin dito. 7, ang line 1, line 2 naman dito sa 2. Ngayon, ang gagamitin natin dito na auxiliary contact is normally open para ma-hold niya ang electric motor ng ilang segundo. Ngayon, may common tayo, 1/8, depende na lang sa inyo kung saan dito ang gagamitin ninyo. Ngayon, yung line 1 natin dito is i-connect natin dito sa 1 ng auxiliary contact normally open sa timer. So dito tayo sa 7 kukuha ng supply na line 1 dahil ito yung line 1 natin dito. Papunta to sa 1 ng auxiliary contact normally open sa timer.
Ngayon, i-connect natin to dito sa socket na may numero na 1 dahil yan yung auxiliary contact normally open. Yan yung common. So, connect natin yan dyan. Pagkatapos, yung 3 is papunta na dito sa iwan ng magnetic contactor. So, ngayon, connect natin dito yung wire. Ngayon, itong wire na to is i-connect natin dito sa auxiliary contact normally open dito sa number 3 ng socket. Connect natin to dito. So, dito yan papunta sa iwan ng magnetic contactor. Ngayon, itong wire natin is i-connect natin dito sa iwan ng magnetic contactor. Tapos, yung line to is i-connect din natin dito sa ito ng magnetic contactor. So, dito tayo kukuha ng line to na supply dito sa number to sa socket. Papunta to dito sa ito ng magnetic contactor. Ngayon, ikabit na natin itong on-delay timer natin. Yan. Subukan natin isaksak to. Ngayon, i-on na natin dito. Makita nyo may power na yan. So, nakasit tayo dito sa 20 seconds. So, after ng 20 seconds dito, itong on dito, lilipat to dito sa up. Ibig sabihin, kapag naka-up na yan, so gagana na yung magnetic contactor dito. So, hintayin natin ang 20 seconds. Makita nyo, gumagana na yung magnetic contactor dito. Nag-hold na yung coil sa ilalim. So, ngayon, i-reset natin dito. Sample lang tong yatin demo para malaman ninyo kung paano mag-function yung on-delay timer dito. So, tanggalin natin. Agad-agad yan, bibitaw yung holding coil ng magnetic contactor. So, try natin. So, ganyan lang trabaho ng on-delay timer.